share you the story, experience of San Jose City, Nueva Ecija. As faced a significant challenge in 2021, meron po kaming troubling rate of adolescent pregnancy at mababang MCPR. So, ano po ba yung mga pangunahing tuon ng aming syudad? So, kayang pangarap po namin ay magkaroon ng masiglang pamayanan, patas na pagtanggap ng serbisyong medikal para sa mga kababaihan at mga kabataan, paggawad ng pagkalinga sa mga kabataang magulang, epektibo at mabilis na serbisyo mula sa ating mga health service providers at mga health facilities. So, next. So, ito po yun, current reality ng aming syudad, which is ang event at ang issue po ay mayroong mataas na 51% na ABR. That was 2020, low MCPR, and medyo hindi ganong mabilis na serbisyong medikal. At yan po ay sa kadahilan ng nakita po natin na maraming kulang sa training o kulang sa kaalaman ng mga ating mga health service provider para sa family planning at adolescent, youth, and sexual reproductive health. So, nakita din po namin na talagang mayroong problema when it comes to data. Magulo po yung mga datos at kuminsan masyadong mababa, kuminsan po ay kulang. And yung pong mga kabataan at mga kababaihan na dapat nagpupunta sa ating mga health service facilities, parang kulang po, parang may kakulangan. Ano po. So, ang ginawa po, sa pagdating sa governance naman po, talagang nakikita natin may mga polisiyang dapat i-fill up pa. So, may mga mali din mga pananaw ang mga ating mga health leaders tungkol po sa serbisyong medikal. So, kailangan na maagap na pagtugon sa mga pangangailangan. Kailangan masanay po yung mga kawani, makakapagbalangkas sa mga bagong polisiya para sa FPAYSRH. At isa pa po ay yung pagbibigay po ng kaukulang pondo, yung makapag-appropriate po ng funds po. Next po. So ito po yung mga datos during the uh, nagbigay kami ng expression of interest na makasama dito sa TCI, sa Challenge Initiative. Yan po yung aming mga datos, and mamaya po papaliwanag po ni Dr. Risa Isgerian sa kanyang presentation. So we have a very low MCPR and mataas na ABR as high as 51% per nung year 2020. Next po. So, yun po, nakita natin yung reality. May high ABR and low MCPR. So, ang ginawa po natin, ano po yung gusto natin mangyari at ano yung nangyayari. So, nabanggit ko po kanina na ano po, yung datos po, medyo magulo, wala pong harmony. Mahina yung harmony within the DOH and the CPD, LGU, CHO from the LGU, CHO from POPCOM local government unit. At may kakulangan po sa supply at saka yung mga ICC and SBCC materials, medyo kulang po. Ganon din po yung polisiya na nasabi ko kanina. So ano po yung ginawa? Ano po yung ibig sabihin nito kay Mayor at sa mga health leaders po natin? So ano ba yung gagawin? Kaya po nakita natin, gusto natin na magkaroon ng pagbabago. So ano po ba yung dapat mangyari o babago? So pagbabago po sa istruktura, sa proseso, at sa kaisipan. So from the old way, we want to be a new way and a new reality na magkakaroon tayo ng maayos na kalusugan at kagalingan ng ating mga kabataan at uh, maayos na pamamalakad sa ating reproductive health and family planning program. Next po. So ano ang naging taya natin? So naging taya po ng City of San Jose sa pangunguna po ni Mayor ay magkaroon ng mga kasama sa platform na ito. So tinawag po natin yung ating mga youth leaders
and most especially yung mga department heads at mga partner agency at stakeholders. So nagkaroon po sila ng mga training. Kami po, nagka-training kami, especially po yung LifeC. Napakahalaga po na naging training namin yan. Pati si Mayor po, yung kanyang LifeC and our youth leaders. Nagkaroon din po ng training with coaching and mentoring. So ng mga coaches na po ang mga city leadership team. So taon-taon po nagbalangkas po ng isang program design na kung saan nandun po yung mga high impact intervention na sinunod natin doon sa platform. Okay po, nagkaroon din po ng allocation ng pagtaas ng budget para sa FPAYSRH at nagkaroon na nga po ng mga pagsasanay. Ayan po ay sa nagkaroon po ng kami ng mga leaders from the CLT na gumabay po sa amin. Okay, ganun din po yung data quality check o yung quality implementation assessment. Kada quarter po ay tinitignan namin yung mga data namin with DOH kung nagkakaroon po ng harmonization. So ano po yung naging outcome? Tignan po natin. From this, ayun po, nagkaroon po ng health system improvement. Yan po yung mga ilan lamang sa mga polisiya na nagawa during the time na nandun tayo sa TCI. Ayan po na kapag establish tayo. Katulad po ng ibang mga kasama natin dito, ISDN, mga yung ating pong inception with the TCI and CFF. At marami pa po, iba-iba pong mga palisiya ang ginawa, BOAS, ordinances, resolutions, para po para masagot po natin yung issue, yung nakita nating problema doon sa ating programa. So nagkaroon po ng pagtaas ng commitment when it comes to budget from 100% to 200% po na naging increase. So from 1.4 to 4.6 million. Pagdating naman po sa self-reliance scoring, nag-umpisa po kami sa developing. Next po, sir. Titignan po natin. We started at 62% lang po yata debate. Hanggang dito sa round 3 na po, naiabot na mo namin sa pinakamagandang level, which is yung high level of capacity o yung maturity. Doon po sa 4 na domain. Next po. So ano po ba yung naging indicators o na-achieve nating outputs? So, ayun po, lahat po ng community health volunteers, including BHW, CHW, BNS, and Barangay Population Officers, binabigyan po natin ng training on FP, mga basic. And also, with the postpartum family planning, meron po tayong mga eligible health service facilities. And sa mobile outreach naman po, we serve at 8,280 clients mula po nang nag-umpisa tayo doon sa may platform. When it comes to community group engagement, nakapag-demand generation po tayo ng 258 sessions. That is 52,526 na client na na-reach out natin. And with the adults and pregnant health list health services, ayan po, mayroon tayong 10 AY-friendly health services na mayroon tayong na-train ng actually po ADYA 2.0 and ADEP po yung practical training for sa kabataan. With PhilHealth Consult Accreditation, 10 out of 10 din po. Next po. Ito po yung utilization natin ng ating inappropriate na budget, which is noong 2023, 69%. But ngayon po, 2024, as of the third quarter, nandun na po tayo sa 92%. Perhaps we will fully utilize it at 100% at the end of this year. So yan po yung ating budget utilization and appropriation and commitment. Next po. So, ito po yung ating MCPR for now from 2019 to 2023. Nakita naman po siguro we have a very significant naman na pagtaas. And for the adolescent birth rate, next po. So, nakita natin from SIAS 51 in 2019
upon entering the CFF and the TCI, you managed to get it down up to 27%, meaning to say, nagkakaroon na rin ng impact yung ating mga high impact intervention with the city of San Jose. Next po. So the lesson learned po. So, yan po, pag-ako po talaga doon sa responsibilidad ng ating mga leader, especially po si Mayor. Nakita natin na he takes all the accountability. Nakita natin yung problema. Nakita natin, then we have your co-ownership, di ba? Nakita natin na hindi naman talaga natin kaya ng isang tao. During the sa mga problem tree analysis and other analysis na ginawa namin, talaga nakita natin sanga-sanga talaga and kailangan ng tulong ng bawat isa. Kaya po yun yung ating tinignan ng mga proseso. And no cooperation, dapat po, yan nga, a youth and adolescent-led program, promote inclusivity and acceptance. So yun po yung mga nagawa po na share namin, experience namin during our stay in the CFF and TCI platform. At nagpapasalamat po kami kasi nakita po talaga namin. Nakita namin yung pangangailangan ng aming syudad. Dati po, yung ABR, yan, ano na yan, hindi namin na-associate na problema dati. Magkakaiba kami ng programa na ikaw, iba yung programa mo sa teenage pregnancy, ikaw, iba rin, ikaw. Then, nung nagkaroon po ng TCI, naipon po kami. Nakita namin na ito nato kami sa tamang solusyon sa ah, para sa magkaroon ng magandang intervention at nang sa ganun, maipababa po natin yung incidence ng teenage pregnancy, maitaas po natin yung MCPR po natin. So sa pananaw po ng aming mayor, ang kanyang tagline po kasi sa makabagong San Jose, ang lahat ay kasali. Kaya po, from kahit na anong uring tao ka, kasali ka po sa pag-unlad ng San Jose because San Jose City is a people-centered development city. Ayan po. At with that, thank you very much po.